To, nakikita nyo yan? Picture lang yan. Pero kaya ko pinapakita kasi pinalalaki, pinaiinit ng mga Duterte supporters o ng mga kilalang anti-Marcos, kung sabihin natin ganun, ang issue sa dalawang ito. Usapin po ng security. Ang pinag-umpisahan po nito ay yung nirecall, binawasan ng PNP General, the Director General, General Marbil, ang mga security ni Vice President Sara Duterte. Kaya nga yung dalawang ito ay pinag-uusapan ngayon na sa tingin ko hindi naman dapat palakihin pero patuloy na pinalalaki ng mga DDS. Ngayon ang tanong, meron bang lehitimong threat? Meron bang na lalagay ba sa panganib ang seguridad ng pangalawang pangulo ng bansa? Bakit gigil na gigil sila at galit na galit sila sa ginawa ni PNP Chief General Marbil na i-recall ang mga pulis na naka-assign sa Office of the Vice President? Dati ko nang sinabi, ulitin ko. Binawasan lang naman, hindi naman hinubaran, hindi naman tinanggal lahat ang security. Kasi ang tinanggal lang at ni-recall ng PNP Chief ay mga pulis na naka-assign. Hindi naman tinanggal yung military dahil meron pong mga talagang militaring naka-assign sa Vice President. Yan po yung dating Presidential Security Group, ngayon Presidential Security Command. Military po yun. Kaya lang naman ho tinanggal ng PNP yung mga pulis naka-assign sa Vice President's Office kasi nga kailangan ng PNP ngayon ang pulis na ilalagay, i-assign sa ibang mga trabaho dahil sa dami ng problema na kinakaharap. Investigasyon, pagpapatrolya, intelligence community, operation, at marami pang iba. Di ba? Minamasama po ng mga DDS. At ngayon, pinapalabas nila na pag meron daw nangyari, yan ang matindi. Pag meron daw nangyari sa Vice President Sara Duterte at kanyang pamilya, ang dapat daw sisihin ay si General Marbil dahil inalis yung security. Ang kulit naman ninyo, hindi nga inalis, binawasan lang. Hindi naman ho pwedeng tanggalan ng security ang pangalawang pangulo. Masyado niyong pinalalaki. Kaya nga tuloy ang dating, para din sa aking opinion, gusto lang niyong pagtakpan yung pag-alis ni Vice President Duterte, Sara Duterte, si Inday, nung panahon ng kalamidad. Nalubog ang Metro Manila at Luzon, umalis ang ating Vice President at nagpunta ng Europe, nanood ng concert. Yan ang gusto niyong pagtakpan. Ngayon, pinapalabas nyo, kaya umalis dahil tinanggal ng security. Ano yun, bata? Binawasan na ng security, nagtampo na. Di lalong masama. Pangalawa, wala naman trabaho ang Vice President. Ano bang ginagawa ng Vice President? Bakit kailangan tambakan ng maraming security? 433 umano ang kanyang security. Inalis lang yung 75. Threat na kaagad, mapanganib na ang kanyang buhay. Di ba mayroon pang 300, 300 plus, 350 na natitira pa? Sapat na yun para bantayan ang kanyang pamilya at siya sa loob ng 24 na oras, araw-araw. Hindi ba? Again, masyadong pinalalaki kasi sumablay ang mga DDS sa paninira kay Pangulong Marcos sa issue ng pulburon, sa issue ng video dahil fake ang video. Kamukha nga nung tumira sa bahay ni Harry Roque, naloko na. Nabalitaan ba nyo? Yung tainga nung tenant, nung pinatira ni Harry Roque sa kanyang bahay sa Baguio City na matinding dinidinay na wala daw siyang kinalaman sa bahay na yon. Yung pala, kanya talaga napaamin sa Kongreso. Kamukha nung tainga nung kanyang tenant. Yung lumabas sa video. O baka doon pa sa Baguio City ginawa yan, dinala pa sa Amerika. Doon ipinakita yung palpak na video. Di ba? Ayun. Wala na eh. Dati ko naman ho sinabi sa inyo, ulitin ko. Wala na ho kasing bala. Wala nang issue ang DDS or DS. Sunog na sila sa kanilang paninira sa loob ng 2 taon. Kaya pilit na pinalalaki ang issue ng pagbabawas at binawasan ng security ang pangalawang pangulo. Na hindi naman dapat maging issue yan. Kasi yung paglalagay, pagtatanggal, internal problem yan ng PNP. Temporary lang naman. Hindi naman ho trabaho ng pulis na maging bodyguard. Trabaho ng pulis to serve and protect. Lagi kong sinasabi yan. Sa lahat ng Pilipino. Hindi lang sa isang pamilya. Ayan. No? So, sa akin pong opinion at analysis, pinalalaki lang ng mga Duterte supporters itong pagtanggal ng security
Kasi nga po, napakarami ng problema nila. Kung yung mga gunita, sunod-sunod na ang mga kaso na ipinal ni Trillanes. Wala namang kinalaman ng gobyerno dyan. Independent si Trillanes dahil hindi naman taga-gobyerno yan. Laban sa mga Duterte, plunder, graft and corruption, smuggling. O di ba? Hindi niya masagot yan. Although, nasa DOJ, bahala na yan. So ito na lang issue ng kaligtasan ni Sara Duterte ang kanilang iniingayan. Di ba? May pinalabas pa nga nila na sabi ni Robin Padilla, hindi daw mga dating NPA dapat daw voluntaryong proteksyonan si Inday. Sabi naman ni Bato de la Rosa na kakampi din nila, hindi daw mga retiradong general ang mag-provide ng security. Bakit sila ganun? Ano yun? Ano bang trabaho? Ano bang ginagawa ng pangalawang pangulo? Wala naman ah. Meron bang seryosong threat? Wala naman sinasabi ng PNP ngayon at ng intelligence community. Walang threat kay Vice President. Kaya hindi kailangan bigyan ng maraming security. Siya nga yung gumawa ng record kasaysayan na ito. Siya yung pinakamarami na security sa naging at sa pagiging Vice President. Yung mga nakaraang Vice President, hindi naman ganyan karaming security. 200, 300, pwede na yun. Yung kanya, 400 plus Binawasan niya, ngayon nag-iiyakan na kayo. Ano yun? Di ba? So, malinaw po na pinopolitika na. Sinisira na yung pagkatao ng PNP, especially ang PNP chief sa isyong ito. Parang napakalaking kasalanan ng PNP chief dun sa pag-recall niya ng mga pulis. Hindi kasalanan yun. Kanyang obligasyon yun na i-manage, i-deploy, italaga sa kung saan lugar ang pulis for security, for protect and security ng lahat ng Pilipino. Hindi lang ng mga politiko. Yung ibang mga tinanggalan ng security, binawasan ng security, hindi naman nagreklamo Kayo lang ho na kampo nyo di ba? Kasi nga, wala nang ibang issue. Aber, ano bang mga issue pa inyong gagamitin para siraan o butasan itong gobyernong ito? Ibig sabihin ito, pinapalabas nyo yung ginawa ni PNP chief na pag-recall ng mga pulis, utos ng Pangulo. Kalokohan yun. Wala nang kinalaman ng Pangulo dyan. Diskarte yan ng PNP chief kung ano kanyang gagawin sa pulis. Yung pag-recall, walang kinalaman dyan ng Pangulong Marcos. Pinipilit nila na ang lahat ng ginagawa ng PNP ay utos ng Pangulo. Hindi po ganun. Ang Pangulo, isa lang ang direktiba, bahala na kayo paano implement. Pag sinabi ng Pangulong palakasin ang security ng mga Pilipino, alam ng PNP chief yung anong gagawin. Di gamitin ng pulis, palakasin ang serbisyo publiko at proteksyon ng mga Pilipino. Yun. Pero hindi ibig sabihin ang Pangulo pa magsabing, tanggalin mo itong security nitong ganito. Hindi na. Operational na yan Yan ay yung exclusive na diskarte ng higher authority ng isang departamento o opisina tulad ng Philippine National Police na isang malaking organization. Ayan, ang babaw kasi nitong mga DDS na mga paliwanag, may mga pagbabanta pa at meron pang mga pananakot. Nako, lumang tugtugin na yan. Mas masarap pag-usapan development, katahimikan, pagkakaisa. Sawang-sawa na ang mga Pilipino sa inyong paninira, sa inyong intriga, sa inyong mga fake news, sa inyong nakakasawa ng mga isyu para lang siraan ang gobyernong ito. Magbago na kayo. Malapit na ang Pasko at malapit na naman magtapos ang taong ito dahil Agosto na. Wala kayong pagbabago. Wow!